Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay gintong aral, at ang ating batayang talata naman po ay masusumpungan sa Filipos chapter 2 verse 3-4. Ganito po ang sinasabi: Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Salamat at purihin po ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Alam mo ba na mapagtagumpayan natin ang panlalamang sa kapwa kung isa sa buhay natin ang gintong aral? Tatanungin ko po kayo, maganda po ba ang pakiramdam na malaman natin na tayo ay nadaya? Ilan na po bang sama ng loob ang ating naranasan ng malaman natin na kulang ang supling na ibalik sa atin ng pinagbilihan?
Masaklap din po na madiscover natin na yung inakala nating naipong halaga sa pinagtataguan natin ay kulang na o nawala, na may paglalaan pa naman tayo para magamit sa isang pangangailangan. Kapag ganito po ang nadarama natin kapag tayo ay nagiging biktima ng isang pandaraya o panlilinlang, ay mabuti na huwag din nating gawin ito sa iba. Kaya sa tanong na, paano natin mapagtatanggumpayan ang pandaraya sa kapwa? Ang sagot po ay, isabuhay natin ang gintong aral. Ano ba ang gintong aral? Ito ang kinagisnan nating kasabihan, gawin sa iba ang nating gawin din sa atin. O huwag gawin sa iba ang ayaw din nating gawin nila sa atin. Alam mo bang may akmang talata sa Biblia na nagpapahayag ng katotohanan ito? Ang wika nga po sa Filipos chapter 2 verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang isang magandang paliwanag po dito ay masusing tignan ang kapakanan ng iba. Ang talatang ito ay nagpapahayag sa atin na dapat pong tinitignan nating mabuti ang kapakanan ng ating kapwa at hindi lamang ang ating pansariling kapakanan. Napakaliwanag po ng paalala ni Apostol Pablo sa Filipos chapter 2 verse 3 na huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Kahit anuman ang ating gagawin, kailangan iisipin at uunahin muna natin ang kapakanan ng iba dahil masakit kung tayo ang magiging biktima ng mga ganitong walang pagmamalasakit. Ang pag-ibig po ng Diyos ay kailangang maipakita sa pag-ibig sa kapwang nangangailangan. Hindi nangangailangan ng Diyos ng pagkain, damit o tahanan, ngunit ang mga ito ay pangunahing pangangailangan, hindi matugunan ng mahihirap. Ang wika nga po sa Mateo chapter 25 verse 37 to 40, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? O nahuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy? O kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit? O nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Anumang kabutihang gawin natin sa ating kapwa ay ginagantihan ng Panginoon ng hinggit pa kaysa ating ibinigay. Kailanman ay hindi magiging kalugihan ang tumulong at magbigay. Kapag tayo nagbibigay sa dikta ng pag-ibig, sa halip na tayo mawalan ay nagkakaroon pa tayo ng dagdag, siksik at umaapaw na kasiyang pagpapala ng Diyos sa ating pagtulong sa kapwa. Ang wika nga po sa Isaiah 58 verse 11, patuloy kayong papatnubayan ni Yahweh at ibibigay ang pangangailangan sa gitna ng disyerto. Palalakasin niyang muli ang inyong mga buto at maging tulad kayo ng isang hardin na binubukalan ng masaganang tubig o isang batis na hindi natutuyo. Magkaroon ng kahulugan at kabuluhan ang ating buhay. Pinakamataas sa hierarchy of human needs. Bibigyang kasiglahan ang ating puso, isip at kaluluwa. Mag-iiwan tayo ng pamanang hindi lilipas at pupupas. Kaya kung lagi tayong susunod sa gintong aral, hindi tayo manlalamang at mandaraya sa kapwa at mas pipiliin natin na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Matutuwa pa ang Diyos sa ating buhay. Tandaan po, kung ano ang itinanim, yon din ang aanihin. Kung kabutihan po ang ating itinanim, kabutihan din ang ating aanihin. Iyan ang ating laging piliin. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na inyong binigay sa amin upang makapagbulay-bulay po sa inyong mga salita. Salamat po sa buhay at sa mga biyayang aming natanggap at nawa po ang inyong presensya ay aming maramdaman ngayong umagang ito at sa mga lilipas pa pang mga panahon. Kayo po ang manguna sa amin, Lord,
sa mga gagawin po namin, sa mga papasok po, sa mga trabaho, at sa mga mag-aaral naman po ng mga estudyante. Nawa po ang mga kapatid po namin na may karamdaman ay inyo pong tulungan at pagalingin po. At nawa po hindi po nila maranasan ng anumang pong labis na sakit pa na kanila pong nararamdaman pa nila ngayon. Kayo po ang manguna sa amin, Lord. Nawa po ang araw na ito ay puno po ng biyaya at papasalamatan at papapurihan po namin ang inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon and the friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today, humayo at maglingkod.